Chapter 6. Lihim ko namang na-appreciate ang ginagawang paggalang at pagpapahalaga ni Mateo sa akin. Para rin tong si Carlito sa kanyang ginagawa. Dahil sa daming beer na aking nainom ay agad ako nakatulog. Hanggang kinabukasan hindi ko na namalayan kung anong oras na. Nagising na lang ako nang may marinig akong ingay mula sa labas ng kwarto. Tinignan ko ang aking relo at mag-alas 12 na pala. Hala, tanghali na pala. Bulalas ko at dali-daling bumangon. Kahit masakit ang aking ulo, hindi ko na to ininda sapagkat naunahan ako ng hiya para kay Mateo. Lumabas ako sa kwarto na nakahawak pa sa aking ulo dahil para tong sasabog sa sobrang sakit. Mateo? Sambit ko sa kanyang pangalan. Dito ako, Agatha. Pasigaw niyang sagot. Narinig ko ang kanyang boses mula sa kusina kaya agad akong lumapit. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Eto, nagluto ako ng pang-lunch at tamang-tama dahil paluto na ang sinabaw na isda. Bakit hindi mo ko ginising ng maaga para sana nakapagluto ako? Okay lang, tinanghali rin ako ng gising eh. Kailangan na nating lumuwas baka hinahanap na ako sa bahay. Dito na muna tayo. Alam ng magulang mo na nandito tayo. Pinagpaalam na kita at 1 linggo lang naman. Ano? Gulat kong reaksyon. Yes, 1 linggo lang naman, Agatha. Hindi pwede, wala akong bihisan. Problema ba yan? Pupunta tayo sa bayan pagkatapos natin kumain. Wala akong pera. Sabi ko. No problem, may pera naman ako eh. Pera mo, ngunit hindi sa akin. Okay lang yan, Agatha. Hindi naman milyon ang halaga sa bibilhin mo eh. Paano ang trabaho mo? Pag-aalala kong tanong sa kanya. Baka nakalimutan mong hawak ko ang aking oras. Okay na rin to para sa'yo upang ma-refresh mo yung sarili mo. Salamat, Mateo. Eto, mainit ng sabaw. Higupin mo muna. Sabi ni Mateo sabay abot niya sa akin ng isang soup bowl. Salamat. Turan ko sa kanya. Always welcome, Agatha. Habang humigop ako ng mainit na sabaw ay abala naman si Mateo sa pag-aasikaso sa kanyang niluluto. Medyo nakaramdam naman ako ng konting hiya kaya tumayo ako para tulungan siya. Anong gagawin mo? Tanong niya agad. Tutulungan na kita. No thanks, maupo ka na lang at hayaan mo na ako dito. Anya at itinulak niya ako pabalik sa lamesa. Nakakahiya naman sa'yo, Mateo. Huwag ka nang mahiya, bisita kita kaya chill ka lang dyan. Wala na ako nagawa kaya hinayaan ko na lang siya. Babawi na lang ako. Turan ko. Kahit hindi na Agatha, okay lang sa akin. Hanggang sa nagsimula na kaming kumain at nag-enjoy ako habang pinagmamasta si Mateo. Sapagkat nagkakamay ito at ang bilis pang sumubo. Naanimay sanay siya sa buhay mahirap. Magkamay ka na rin para maging masarap ang kain mo, Agatha. Sige. At ginaya ko si Mateo. Sobrang sarap ng aming pinagsaluhang almusal at tulad rin sa amin ni Carlito noon. Maraming mga katangian ang nasa kay Mateo na kalintulad rin kay Carlito. Kaya di ko maiwasan na maalala siya. Nabusog ka ba? Hukaw ni Mateo sa aking katahimikan. Oo naman. Sobrang napasarap ang aking kain. Kumain ka pa. Ayaw ko na wala nang mapaglagyan eh. After namin kumain hindi na ako pumayag na si Mateo pa rin ang gumagawa sa pagligpit. Nagtulungan kaming dalawa at nang matapos nagpaalam na akong maligo. Mateo, sambit ko ng pagpasok na sana ako sa kwarto. Pasimpleng tugon niya. Wala akong damit at saka pang ilalim. Nahiya akong pagtatapat at bahagya naman siyang umiti. Halika sa kwarto ko, maghanap tayo. Pumasok nga kami at pumili siya sa kanyang mga damit. Eto baka kasya sa'yo. Sabi niya sabay bigay sa isang kulay puting t-shirt. Oo, pwede na to. Ito, suot mo na lang muna. Hindi ko pa nasuot yan. Nakangiti niyang abot sa kanya kulay itim na brief. Labaki naman ang aking mga mata sa kanyang inabot sa akin. At nagdadalawang isip akong tanggapin ba to? Dahil eto pang kanunahan na makakapagsuot ako ng brief. Sige na, pansamantala lang naman, Agatha. At totoong hindi ko pa yan naiisuot. Paliwanag ni Mateo. Napahalak ako ng tawa sapagkat hindi ko mapigilan ng aking sarili. Dahil pakiramdam ko'y kiniliti ako sa aking pagsusuot ng brief. Akin na nga, sabi ko sabay hablat sa brief na kanyang hawak. Malakak na naman ako habang papalabas sa pinto. At si Mateo naman ay bahagyang napailing na may kasamang ngiti. Kahit sa aking pagligo ay hindi pa rin nawala ang brief sa aking isipan at talaga nagdudulot yun ng ngiti sa akin.
Nang matapos na ako ay una kong isinuot ang damit ni Mateo. At nang mahawakan ko na ang bigay niyang brief, bigla ko tong inangat at tinitigan ng konti at muli ako napangiti. Hanggang isinuot ko na ito sabay ka pa sa aking harapan. Dahil hindi naman masyadong madumi ang aking pantalon ay muli ko tong sinuot at sa isip ko, ngayon lang naman to. Hanggang sa lumabas na ako mula sa kwarto. Kasya ba? Salubong na tanong ni Mateo with matching smile. Oo, nakangisi ko ring sagot. Bagay ba? Tanong niya ulit na hindi pa nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Bagay naman. Tugon ko at nagtawanan kaming dalawa. Tayo na? Yaya niya. Sige. Pagsang-ayon ko at nagtungo kami sa bayan at naghanap ng mapagbibilhan ng mga damit. Hanggang sa makakita kami ng isang tindahan ng mga damit at doon kami pumasok. Tinulungan ako ni Mateo sa pagpili ng aking masusuot. Halos siya na ang pumili para sa akin ng mga short at pants. Gusto mo? Tanong ni Mateo sabay pakita ng swimsuit. Mag-swimming tayo? Balik tanong ko sa kanya. Oo. Hanggang sa matapos kaming makapamili ng aking mga damit, dumaan rin kami sa grocery store para mamili ng aming kakainin sa loob ng 1 linggo. Nang matapos ay bumalik na kami sa rest house. Agatha, sabik niya sa akin. Yes, halika mamangka tayo. Talika, hindi ba nakakatakot yun? Hindi naman, tara bilis. Sabi ni Mateo sabay hawak niya sa aking kamay at hinila niya ako at patakbong tinungo namin ng bangka. Ha, hinihingal ako. Reklamo ko na naghahabol pa sa aking paghinga. Kulang ka kasi sa ehersisyo. Aniya, hanggang sa nakasakay na kami sa isang may katamtamang laki ng bangka. Nag-enjoy ako sa ginagawa namin ni Mateo at sa isang araw pa lang ay nakalimutan ko ang aking mapapait na kahapon. Nagustuhin ko na sana na hindi na matapos ang 1 linggo. Na sana araw-araw na lang na ganito. Siguro kung hindi kami na-aksidente ni Carlito, ay masaya rin sana kami na higit pa nito. Biglang bulong ng aking isip. Siguro dahil sa mga ginagawa ni Mateo na puro masasayang mga bagay at sumapit na naman ng gabi. Agatha, swimming tayo. Yaya ni Mateo. Sige, magpalit muna ako. Mauna na ako at sumunod ka na lang. Sabi ni Mateo. Okay, sige. Tugon ko at nagpalit ako ng swimsuit at pinaibabawan ko to ng manipis na robe. Sa may kalayuan ay natanong ko si Mateo na inaayos niya ang folded table. At hindi ko maiwasan na matuksong pagmasta ng matipunong katawan ni Mateo dahil tanging boxer short lang ang kanyang suot. You look beautiful, sabik niya sa akin. Medyo nakaramdam naman ako ng konting kilig sa aking sarili. Salamat, may tutulong ba ako? Pagdadahilan kong tanong. No thanks. Tapos na ito at mupo ka na lang. Anya sabay hila sa upuan. Salamat. Umupo din si Mateo sa aking harapan at sabay bukas niya ng red wine. Uminom ka ba nito? Yes, pero wala bang beer? Pagbibiro kong tanong. Wala nga eh, gusto mo ba? Balik tanong niya naman sa akin. Gusto sana kaso wala naman. Nakangiti kong tugon. Bibili ako sa labas. Hindi, joke lang yon. Bawi ko na may kasamang ngiti. Marunong ka nang mag-joke ngayon ha, pero masaya ako na nakita kitang lagi nakangiti. Sabi ni Mateo sabay sali niya ng red wine sa aking baso. Salamat sa iyo Mateo ha, dahil nandyan ka para pangitiin ako. My pleasure Agatha. Ani Mateo sabay tingin sa aking mukha at di maiwasan na magkasalubong ang aming mga titig sa isa't isa. Dahil nakatingin rin ako sa kanyang maamong mukha. Swimming tayo? Pagdadahilan ko para matuldo ka ng aming pagtitinginan. Sure. Pagsang-ayon niya, sabay tayo niya at nagtungo sa tubig. Sumunod naman ako, tinanggal ko ang suot kong manipis na robe. Nang palusong na ako sa tubig ay tama naman ang paglingon ni Mateo sa akin. Napatitig siya sa bukong katawan at tila bang nakalimutan niyang kumurap. Uy! Paggugulat ko sa kanya sabay saboy ng tubig dagat sa kanyang mukha. Oh sorry Agatha. Sabi ni Mateo na biglang namumula ang buong mukha nito. Sorry saan? Wala, never mind. Anya na may kasamang mapaklang ngiti at ako na may lihim na napangiti na hindi alam ang dahilan. Ang sarap pala mag-swimming kapag ganitong oras. Oo, lalo na't matahimik ang paligid. Sang-ay niya. Konti lang ang pagitan namin ni Mateo at patuloy kami nagkukwentuhan nang may biglang kumagat sa aking paa. Ay ano yun? Napasigaw ako nang wala sa oras dahil sa aking pagkabigla.
at napayakap ako kay Mateo na hindi sinasadya. Bakit ano nangyari? Pagtatakang tanong nito at nagulat to. May tumuklaw sa aking paa. Baka isda yun, Agatha. Siguro nga, sang-ayon ko. At maya-maya pa'y natauhan na lang ako nang mapansin ko na nakakapilipit pala ako sa leeg ni Mateo at siya na may nakayakap na sa aking bewang. Dahil sa lapit ng aming mga mukha ay di maiwasan na magpangabot ng aming maiinit na mga hininga at maiinit na katawan. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa amin para matangay kaming dalawa. Biglang naglapat ang aming mga labi at namalayang ko na lang na tumugon na pala ako sa kanyang mga halik. Sobrang tahimik sa buong paligid at ang mga hampas ng alon na nagsisilbing musika sa aming pag-iisang labi. Sorry, sabi ko nang mahimasmasan ako at sabay layo sa katawan ni Mateo at tinalikuran ko siya. Agatha, sabi ni Mateo. Ngunit nagbibingi-bingihan ako sapagkat ang makaramdam ko, wala na akong pagkakaiba kay Carlito. Isa na rin akong taksil. Hindi ko na malay na pumatak na pala ang aking mga luha at patakbo kong tinungo ang bahay. Hindi ko alintahanan na sinundan pala ako ni Mateo. Nang papasok na ako sa kwarto ay bigla niyang hinubakan ng aking braso. Agatha, I'm sorry. Aniya. Huminto ako tumarap sa kanya. I'm sorry to Mateo. Kinabahan kong tugon. Sorry for what? Dahil natukso ako. Nakayuko kong sabi. So ano ngayon ko natukso ka, Agatha? Mateo, wala na akong pinagkakaiba kay Carlito. Isa na rin ako mahina at taksil. You're wrong, Agatha. Hindi ka nagtataksil. You are free now, Agatha. Nakalimutan mo bang wala nang bisa ang inyong kasal? Paalala niya sa akin. Natahimik ako't inalala na anal na pala kami ni Carlito. Bigla ako nakaramdam ng konting kirot dahil siguro ay nasa puso ko pa ang dati kong asawa. Move on, Agatha. Nandito ako para tulungan ka makalimot agad sa lahat-lahat ng mga pasakit mo noon. Pangako kahit kailan ay hindi kita sasaktan. Gagawin ko ang lahat, Agatha, para muli kang lumigaya at matutunan mo akong mahalin. Mateo? Sambit ko habang tulalang nakatitig sa kanyang mga mata. Mahal kita, Agatha. Pagtatapat niya sa mahinaang boses. Hindi ako nakasagot at walang boses na lumabas mula sa aking bibig sapagkat nabigla ako sa kanyang sinasabi. At maya-maya pa'y naramdaman ko na lang muli ang maiinit na labi ni Mateo na dumapo sa aking labi. Napapikit ako habang hinayaan si Mateo sa kanyang ginagawa. Hindi ko maintindihan ang aking isip at puso dahil wala man lang itong pagtutol sa ginawa niya sa akin. Na para bang handang-handa ako sa kanyang gagawin. Tanging mahinang ungol ang lumabas sa aking boses. Dahan-dahan ako na itinulak ni Mateo patungo sa kama at ako na may nagpaubaya sa bawat niyang galaw. Di kahit katiting ay wala akong naramdaman na pagtutol sa aking puso. Handa na ba ako? Tanging tanong ng aking isip. Maingat akong inihiga ni Mateo na may kasamang pag-alalay sa aking likod. Hanggang sa tuloy na niya ako maihiga sa malambot na kama. Lumalim ng lumalim ang aming paghahalikan hanggang sa maramdaman ko ang init ng aking katawan. At this time ay walang ibang laman ng aking isipan kung hindi ang ginagawa ni Mateo sa akin. I love you, Agatha. Bulong niya habang pansamantala niyang itinigil ang kanyang ginagawa. I love you too, Mateo. Tugon ko ngunit ang katagang aking binitawan ay hindi ko alam kung saan nanggaling. At kahit ako man ay nabigla sa aking sagot. Bahala na, sigaw ng aking isip. Nagpatuloy si Mateo sa kanyang ginagawa hanggang sa maingat niyang hinubad ang aking damit at ganoon rin ang sa kanya. Napatitig ako sa kanyang mabalahibang dibdib na masalong nagpapainit sa aking katawan. Muli niyang inangkin ang aking labi at walang pagdadalawang isip na tumugon ako. Maingat na bumaba ang labi ni Mateo patungo sa aking dibdib at kasabay noon ay ang pagtanggal niya sa aking bra. Ungol ko sabay kagat ng aking pang-ibabang labi dahil sa lamig ng kanyang dila na dumapo sa aking dibdib. Hindi ko mapigilang mapahawak sa kanyang ulo dahil na rin siguro sa kakaibang sensasyon na dumadaloy sa aking kalamnan. Hanggang sa parehong wala na kaming suot, hindi naman ako nakaramdam ng pagkahaya sa aking kaharap dahil madilim ang loob. At tanging liwanag lang ng buwan ang nagsilbing ilaw na nagmumula sa bintana. Agatha, mahinang sambit ni Mateo sa aking pangalan. Tugon ko. Handa ka na ba? Tanong niya. Yes, Mateo. Pangako hindi kita tatalikuran, Agatha. Pananagutan ko ang lahat ng to. Pahayag niya. Salamat, Mateo.
Dahan-dahang pumaibabaw si Mateo at ako na may handang-handa na sa maaring mangyari sa aming dalawa. Kapwa na kami pawisan habang hinihintay naming pareho na marating ang sukdulan ng aming ginagawa. Tagumpay naming narating ang tugatog ng kasarapan at pareho kaming may satisfaction sa aming ginawa. Nanatili si Mateo sa aking ibabaw habang pinahupa muna niya ang pagod na nararamdaman. Salamat Agatha, sabi niya sabay halik sa aking labi. Thank you too. I love you. I love you. Paulit-ulit niyang sabi at ganun rin ang kanyang paghalik sa aking labi at napangiti ako sa kanyang ginagawa. I love you too. Tugon ko. Suddenly ay biglang tumahimik si Mateo na para bang may dinaramdam at narinig kong mahina niyang pagdaing. Bakit Mateo? Pag-aalala kong tanong. Wala ito. Nasobrahan lang yata. Nakangiti niyang tugon. Gusto mo ba ng tubig? Sige please. Dali-dali akong bumangon at kinuha ang tuwalya sa loob ng banyo at agad na lumabas para ikuha siya ng tubig mula sa kusina. Eto Mateo, at inabot ko ang isang basong tubig. Thank you Agatha. Nang matapos siyang makainom ay muli akong humiga sa kanyang tabi at maagap naman niya akong niyakap. Salamat Agatha, sobrang saya ko ngayon sapagkat akin ka na. Sana hindi mo ako sasaktan at paiyakin Mateo. Pangako hindi ko yan gagawin sa'yo. Mahal kita Agatha. Salamat Mateo. Tulog na tayo. Sige. Nakatulog kami na magkayakap at pakiramdam ko'y safe na safe ako sa mga bisig niya. Kinabukasan ay sobra pang himbing ng tulog ni Mateo. Dahil maliwanag na ay maingat akong bumangon para maghanda ng breakfast naming dalawa. Simpleng almusal lang ang aking ginagawa at pinagtimpla ko rin siya ng coffee with cream. Dahil alam ko na ito ang kanyang nasanayan sa pagkagising. Dinala ko to sa kwarto para iabot sa kanya. Na makapasok ay tulog pa rin si Mateo. Umupo ko sa kanyang tabi at pinigmasan ng maamong mukha niya. Hindi ko naman inaasahan na biglang sasagi sa aking isipan si Carlito. At muling bumalik sa aking alaala ang mga masasayang araw naming dalawa noon. Good morning, May Agatha. Ito ng coffee with milk mo. Bangon ka na. Boses si Carlito. Maya-maya na, tabihan mo muna ako. Okay, pero 1 minute lang. Opo. Ang 1 minute na yun ay naging 1 oras hanggang sa makatulog kaming dalawa ni Carlito. Di ko na malayan na sa alaalang yun ay umagusa pala ang aking mga luha. Nagulat na lang ako nang maramdaman ko ang pagdapo ng palad ni Mateo na pinunasan ng aking mga luha. I'm sorry Mateo. It's okay Agatha, naintindihan kita. Sabi ni Mateo sabay haplos sa aking mukha. Napapikit naman ako at dinama ang init ng kanyang mga palad. Pinagtimpla pala kita ng kape. Sabi ko. Wow, thanks Agatha. Saad ni Mateo sabay bangon na may kasamang pangingislap sa kanyang magagandang mga mata. Eto, inumin mo muna. Turan ko at inabot ko sa kanya ang tasa. Salamat. Munting tugon niya at kinuha ang tasa mula sa aking pagkakahawak. Habang hinihigop ni Mateo ang kanyang kape ay malaya akong pinagmasdan ng maamang mukha niya. Sana hindi mo ako lolokohin Mateo. Sana naiba ka kay Carlito. Pipi kong sabi sa aking sarili. Agatha? Sambit ni Mateo. Yes, I love you. Malumanin niyang sabi sabay hawak sa aking kamay at tinala sa kanyang labi. Hindi ako nakasagot sapagkat hindi ko alam ang aking isasagot. Para bang may biglang bumara sa aking lalamunan. Ngiti ang tinugon ko kay Mateo sabay haplo sa kanyang muka. Punta muna ako sa kusina para makapagluto ako ng ating almusal. Mamaya na, higa muna tayo, masyado pang maaga. Paglalambing niya at hinilan niya ako para ipahiga sa kanyang tabi. Wala ako nagawa kundi ang sumunod sa kagustuhan niya. Nang makahiga na ako'y agad akong kinumutan ni Mateo at kimakap siya sa akin. Pakasal na tayo Agatha. What? Seryoso ka ba Mateo? Yes, ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw Mateo kaya lang hindi pa ako handa. Siguro dadating din ang araw na mangyayari yan. Gusto ko na kasing magkaroon ng matatawag na isang pamilya Agatha. Gusto ko na magkaroon ng anak. At biglang sumeryoso ang mukha niya. Sige Mateo, pag-iisipan ko yan. Pangako, maghihintay ako Agatha. Sabi niya sabay halik sa aking noo at bumaba sa aking labi. At nagsimula na namang maglaro ang aming mga labi at nagpalitan na kami ng halik. Hanggang sa natangay na kaming pareho. At nagsimula na namang tumaas ang temperatura ng aming katawan.